ng inyong salita. Ang dalangin po namin, Lord God, paulit-ulit, Panginoon, na gawin niyo pong matabang lupa ang aming mga puso sa pagtanggap, pakikinig, at pag-a-apply ng inyong mga salita sa aming pong mga buhay. Lord God, be with us. Samahan niyo po kami, Panginoon. Hayaan niyo pong kumilos sa aming kalagitnaan, walang iba, kundi ang banal na Espiritu, Panginoon. Allow us to see and taste, allow us to see your power working in our midst, Panginoon. Wala po kaming may tatago sa inyo sa oras na ito, kaya kami po ay nagsusumamo, humihingi ng tawad at ang inyong pong paglilinis. At hayaan niyo po na makita din namin patuloy ang inyong mga salita na magbabago sa aming pong mga buhay. We thank you, Lord God, once again. We claim your promises at pinangahawakan po namin ang inyong malayang pagkilos at patuloy kong panguna. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. There you go. Sige po, tayo po ay magpatuloy. Kanina pinag-usapan natin o binasa natin yung Galatians 3. Okay, so basically, ang tanong natin is this. Paano natin i-overcome ang division? Paano natin i-overcome ang paghihiwalay, pag-grupo-grupo, so on and so forth, Balikan natin yung Galatians 3, yung binasa natin kanina, Galatians 3, for us to see and understand what's going on dito sa verses na binasa natin. Tignan nyo sinabi ni Paul sa dulo, sa huling verse, we are one in Christ. Now, tignan natin kung paano yung argumento niya. Ba't ganito yung argumento niya, Saan siya nang gagaling? There. So, sinulat ni Paul ang Galatians para sa mga Gentile na dapat direktang makipagkasundo ang kamay sa paa. Napansin nyo, di ba? Hindi niya sinabi na yung kamay dapat makipagkasundo sa paa. Or hindi niya sinabing kailangan mag-negotiate ang mata sa tainga. Di ba? Lahat ng instruction niya sa passage na ito, nandito sa verse 27. Kayo nga lahat ang isang katawan ni Kristo at bawat isa ay bahagi nito. Yan niyo po ang pagkakaisa ng katawan, yan niyo po, this is a very good reflection. Ang pagkakaisa ng katawan ay hindi kamay sa paa. Diba? Ulo, kamay sa ulo, paa sa ulo. No, it's not. Bawat bahagi ay konektado saan? Kanino? Ayun po. Bahagi ng katawan ni Kristo. At dahil doon, nagiging connected tayo sa isa't isa. Are you following that? Ako nakakamiss ako din sabi, Lord, minsan, yung understanding natin, when it comes sa pakipag-ugnayan sa bawat isa, na parang iniisip natin, ay, mas matalino ako, ay, mas magaling ako, ay, mas magaling si kapatid, ay, mas ganito si kapatid. No, it's not. Lahat tayo ay valuable sa bahagi o sa katawan ni Kristo. Hindi lang yan basta usapin ng dalawang tao sa church, Kundi usapin yan ng patuloy na ugnayan natin, pananatili natin kay Kristo at sa Kanya. Hindi niyo po, ito na lang. Yung nakasamaan mo ng loob, tulog na tulog ng mahimbing. Samantalang ikaw, hindi makatulog. Stress na stress, di ba? Talo ka talaga doon, di ba? So why not follow the one in Matthew na sinabi ng ating Panginoong Jesus? Okay? Tingnan niyo pa yung connection So una, malinaw, we are reconciled by the cross. Tinapos na yon, giniba na yon ng ating Panginoong Jesucristo on His death on the cross. Pangalawa, mahalaga that we are, of course, dahil tayo reconciled na, next step that we should be reconnected parati sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi sa bawat isa. Yung bawat isa is just basically the result, the after, the effect of us being connected to Jesus Christ. Now, ito yung pangatlo. Tignan niyo po. Kapag tayo ay reconnected sa ating Panginoong Jesucristo, nagbubunga ito ng
pagbabago sa atin. Okay, there's an effect. Nakakapektuhan, nagkakaroon ng pagbabago sa atin. Pagpapakumbaba, ang papalit sa kayabangan, pagpapatawad, ang papalit sa sama ng loob. Ito talaga yung nag-aalis ng alitan sa araw-araw nating buhay. Noong time po na si Jesus Christ sa kanilang Last Supper, okay, na naganap with the disciples, nag-away-away pa actually yung mga disciples noon and thinking, sinasabi nila kung sino yung mas higit sa kanila. Okay? Kung sino ang pinakadakila sa kanila sa Luke 22 verse 24. Pero sa halip na sawayin sila ni Jesus, ano ginawa ni Jesus? Hinugasan niya ang kanilang mga paa. So pinapakita, nakita niyo washing of the feet, di ba? Pinapakita ang salubing pumuputol sa alitan. And then sa Philippians 2:5-7, dapat natin taglayin at isipin ang isipan. Taglayin daw natin ang isipan ni Jesucristo na bagamat siya ay Diyos, inubad nga yung kanyang karangalan at naging tulad ng isang alipin. So it talks about humbleness, humility, And then, direktang nilapat ito ni Pablo sa mga alitan sa church. Ephesians 4:32, maging mabait at mahabagin sa isa't isa. Magpatawaran kayo tulad ng pagpapatawad sa inyo ni Kristo. Parang ang hirap naman, no? Yes, it is. Lalo na ikaw ang nasaktan, di ba? Ikaw ang umiyak. Ikaw ang nahirapan. Maiisip mo talaga na mahirap magpatawad. Pero tandaan mo, you don't deserve as well to be forgiven by Jesus Christ Himself. Pero pinatawad ka ng Panginoong Diyos. Marahil meron kang sama ng loob ngayon. Marahil meron kang naaalala ng mga senaryo ngayon. Marahil isang salita na narinig mo, pagkakasakit ng kalooban mo, isang sugat mula sa kapwa mo sa church. Hindi sinabi ng Colossians, sa binasa natin kanina, na hintayin mong mawala yung sugat na yun. Ang sabi, magpatawad, kagaya ng pagpapatawad ni Kristo sa iyo. Una siyang nagpatawad kahit hindi mo to deserve. Yan. Hindi lang to para sa malalakas ang loob. Yan ang normal na buhay Kristiyan. Posible dahil una siyang nagpatawad sa iyo. Posible dahil siya ang unang nagpatawad sa iyo, nakaranas ng pagpapatawad na yon. So why not forgive others? Nakita niyo yung benefits kanina, di ba? Nakita niyo yung resulta ng pagpapatawad. Forgive as the Lord forgave you. Now, dito po tayo magtatapos. Balikan natin yung unang tanong natin. Paano natin i-overcome ang division? Ang pagkakawatak-watak. Kung sakaling man dumating ang pagkakataon na subukin tayo dito at talagang mahati ang church. Merong, di ba naalala nyo, nangyari kay Paul? Ako kay Pablo ako, kay Apollos ako, so on and so forth. Pag dumating sa atin yun, anong gagawin natin? Let's remember this. Let's remember these three. Again, we are reconciled. Alam niyo na po ang gagawin ninyo. Hindi po yung, baka mamaya konting lang, umalis na kayo sa church. No, it's not. Hindi dapat ganoon. Ang isang mature at binabago ng Panginoon na mananampalataya, alam kung paano harapin ang conflict sa church. At kung dumating man tayo sa ganitong pagkakataon, again, alam natin ang gagawin natin. Let's just fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Let's come to the Lord in prayer.
Aming Diyos, marami pong salamat sa inyo pong mga salita at sa kapahayagan po ito. It might not be the tips na hinahanap namin kung paano kami magsasama ng maluwag. Hindi man ito yung mga tips na naririnig namin like sa workplace namin, sa mga orientations or sa mga meetings na meron kami. But all of this actually came from your word, Panginoon. And by your example, Panginoon, sa inyo pong biyaya, tulungan niyo po kami to respond sa conflict in a way that honors you, Panginoon. In a way that pleases you, Panginoon. Masarap balik-balikan ang katotohanan that we are indeed reconciled by the cross. Sa ginawa ninyo para sa amin, nawa yun yung patuloy na magpatibay sa amin, sa aming samahan, sa aming ugnayan, sa bawat isa. Dahil ang bawat isa sa amin ay connected sa inyo lamang po. At wala nang iba. And good thing, alam po namin, as long as we are connected sa inyo, magiging madali para sa amin on how to connect with others, Panginoon. Bilang isang iglesia, bilang kapwa mananampalataya, all of this, Lord God, is for your glory and honor. At sa inyo pong patuloy na pagkilos, Panginoon, dalangin po namin that each and every day in our journey of faith, Panginoon, baguhin niyo po kami. Teach us, make us to be more like your Son, Jesus Christ. Panginoon, kayo po ang nakakaalam ng mga sitwasyon ng aking mga kapatid, Panginoon. Pagyamanin niyo po ang pagmamahal namin sa inyo, Panginoon. Ang pagsunod namin sa inyo. Dahil anumang mga hindi magagandang ugnayan ang mangyayari sa mga darating na panahon, whatever it is, alam po namin kung paano kami kagalapin. Paano kami tutugon. Dahil po sa inyo pong mga salita natutunan namin ngayong araw nito. We thank you, Lord God. Dalangin po namin that continue to bless each and every one of us, Panginoon. I-bless niyo po ang mga kapatid nito. Alam niyo po yung mga pangangailangan nila. Alam niyo po ang pinagdadaanan nila ngayon, Lord God. Gamitin niyo po kami to encourage and support them. Sa iyo po ang lahat ng papuring pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.